Kasi nakikialam ka, ginagamit mo sa JCI, yung AIX, para makapagbigay ka ng gamitin mo yung, tawag dito, yung, what's that? Pera ng bayan, ang AIX, panglagay, and everything. So, bantay ka. May mga hawak tayo. May mga testigo ka, against you, Jude Asidre. So, sabi niya, dito sa video na to mga kababayan, naku, meron ho tayong napakagandang bisita. Hindi lang ho yan maganda. Napakatapang pa ho niyan. Palakpakan ho muna natin itong si Ma'am Cathy B. Naku, ha? Dapat dalas-dalasan itong si Ma'am Cathy B, itong kanyang mga live na kagaya nito. Ang tagal na ho natin di nagagawa ng reaction video itong si Ma'am Cathy B. No? Nakakamiss lang ho kasi dati, ang dalas ho niyang mag-live ngayon. Di ho natin malaman. Siguro busy, no? Busy. Marami din ho kasi pinagkakaabalahan niyang si Ma'am Cathy B, no? Ayun na nga mga kababayan, pero bago ho natin umpisahan yan para mas maraming makapanood dito sa kwentuhan namin na to ni Ma'am Cathy B. Kunyari kwentuhan. Kunyari magkukwentuhan kami, pero magre-react lang ho tayo sa mga punto de vista niya dito sa kanyang live na to. Wala ho tayong maraming tatalakayin dito sa video na to. Focus lang ho tayo. Focus lang ho tayo kay Ma'am Cathy B dito sa video na to. Diba? Pagka ganyan, nagpo-focus ho tayo sa kanya. Hindi, idol ho talaga natin yan. Isa ho tayo sa tagahanga ng ali na yan. Talagang sobrang tapang, sobrang husay, at talagang meron hong paninindigan. Kasi kung ano lang naman, di ba? Pwede naman ho siyang manahimik. No? Pwede ho siyang, okay na yan. Mayaman naman yan si Ma'am Cathy B, di ba? Pwede naman ho siyang manahimik pero hindi ho niya pinili yun. Pwede na siyang, kumbaga sa mga dalaga, pwede na ho siyang lumagay sa tahimik. Yan. Pero pinili pa rin ho niyang makibaka para sa mga kababayan ho natin ngayong mga panahon na to. Eto ho, isang masigabong palakpakan para dito sa napakaganda, napakatapang nating bisita, Ma'am Cathy B. Palakpakan. Grabe naman yan. Eto ho. Sana ho natin tong video niya na to. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Parang Diyosa, di ba? Diyosa ho ang datingan. Sa klase, napakaganda nitong ali na to. Game, tuloy ho natin to, game. Ina-audio ni Madam. Hi everyone. Taksan natin yan. So, nabalitaan niyo sigurado, December, baka raw magkabagyo. May bagyo na. May bagyo na ho. Malakas. Pero yung bagyong nananalasa sa Pilipinas, matagal na hong nakapasok noong 2022 pa ho, no? Hanggang sa ngayon, nananalanta. Makakalabas pa lang ho ng Philippine Area of Responsibility sa 2028 pa lang ho. No? Madami-dami pa ho peperwisyo yung bagyo ngayon na nasa Malacanang. Kumusta kayo? Okay lang po, Madam. Okay lang po. Nagtatry ako mag-live sa TikTok. Nagkasakit ho ako. Ayan. Ang lagay na yan, galing pa ho sa sakit yan. Ang itsura na yan, galing pa. Kumusta naman pagka hindi galing sa sakit, di ba? Parang ano na lang ho, tingnan na lang ho natin itong si Ma'am Cathy B. Huwag na ho tayo mag-react sa video niya, no? Tingnan na lang ho natin yung kanyang, appreciate na lang ho natin ang kanyang kagandahan, no? Try ako mag-TikTok. Hindi ako pinayagan. Bakit kaya? May nag-report. Naku po. Diba? Nakakatawa. Dito sa PH update, Madam, walang magre-report sa'yo dito. Tayo ang magre-report sa kanila, no? Dito, ano ka dito, kung mag-unlimited ka dito. Itong ating maghintay pa tayo sa ating mga kasama. Ang kulimlim, no? Ang lungkot ng langit. Kasi ang daming hindi maganda talagang hindi magandang nangyayari sa bansa natin. Na yung ibang namumuno sa atin, may sariling mundo. Yung presidente nga natin, yung kahirapan, yung flood control project, yung pagtanggal ng budget ng PhilHealth, is pinagtatanggol niya pa. Correct. Pag-usapan natin yan. Magandang pag-usapan yan. Kasi nakakalungkot na ultimo yung ibang like senator, mukhang hindi nila binasa o pinag-aralang mabuti yung kanilang pagsang-ayon para hindi bigyan ng budget ang PhilHealth. Diba? Yan. Hello. Watching from Japan. Hello. Kung hindi ko man kayo matawag kasi ang labo na ako is thank you
for joining me sa aking simpleng pagla-live habang nagda-drive, live while driving. Yan. Para nga sarap makakasama sa road trip nitong si Madam, no? Tapos kwentuhan lang kayo ng ano, wag nang politika nun. Wag nang politika, syempre puro politika na tong si Madam puro ano na, 'di ba? Puro problema sa sa pamahalaan. Kwentuhan na lang nun yung mga masarap na pagkain. So, ang dami talagang nagre-react sa nangyari sa PhilHealth na tinanggalan ng budget. I was watching si PH Update, pinanood ko siya sa kanyang YouTube channel. Nabasa ko yung natatawa talaga ako dito kay Jude Asidre na to. Yung AX mo, explain mo ha, kasi nakikialam ka, ginagamit mo sa JCI. Yung AX para makapagbigay ka ng gamitin mo yung tawag dito, yung what's that? Pera ng bayan, pang AX, panglagay, and Ganda, everything. Wala ako So, bantay ka. sinasabi May nyo, mga basta hawak maganda lang. tayo. May mga testigo ka, against si Naku. Jude Asidre. Mga testigo yan. So, sabi niya, kasi tinanong siya, paano daw niya i-justify yung additional na 17 billion budget sa Congress. Nakakatawa ako. Sagot niya is para raw sa development. Pakinggan nyo to ha. 17 billion para sa development. Sabi ni Jude Asidre, development ng building ng Congress. Actually, rehabilitation saka mga development, tama. Mga renovation at saka yung mga bagong building kasi kulang na daw yung mga building diyan sa Batasang Complex. Yung 17 billion pilit ho niyang pinagtatanggol. Okay. Compare. Ang PhilHealth, tinanggalan ng budget. Ang building, may 17 billion budget. Congressional Grabe, no? building. Asan yung priority? Ano yung mas magandang i-prioridad? Kalusugan ng mamamayang Pilipino? O ang building ng Congress na kahit papano nagagamit pa naman? Sabi niya, kasi matagal na raw yung building. 1980s pa. Okay. Correct. Wala talaga, hindi nag-iisip. Ang dami-daming, yung comfort ng congressman, ang priority niya. More than yung comfort ng mamamayang Pilipino na even yung gagamitin na 17 billion na money ay galing sa atin. Galing sa ating taxes. Galing, no? Ang galing. Kung makapag-waldas sila ng pera or maglagay ng budget sa isang lugar, ganun-ganun na lang. Samantalang, tax natin yan. Diba? Sa atin galing yun. Tapos, yung building ng Congress, meron silang panggawa. Pero, yung mga mahihirap na kailangan ng pambayad ng hospital, wala silang pakialam. Yan yung isa sa congressman na hindi nag-iisip na ang hilig gumamit ng flowery words na umaarteng, kala mo ang tali-talinong magsalita. Alam mo ako, busit ako doon. Yung mga tao, kunwari, ang talita, nag-act like intelligent, na umaarteng, kala mo pagkatali-talino. Alam mo yung Kaya ako tayo dito mga kababayan, hindi ho tayo Kasi marami hong magaling dyan, higa nga. Kung may nakikinig kay PH Update, masalamat pero marami hong mahuhusay dyan. Di ho tayo umaastang matalino o kumbaga, kung ano lang yung perspektibo ng isang ordinaryong Pilipino. Yun lang ho yung atin dito. Siguro kaya maraming nanonood, maraming nakaka-relate kasi yung di ba trying hard ganon. Kasi yung ibang trying hard nilang yung tipong pinipilit maging matalino pero kung papakinggan ng sinasabi, puro sabaw-sabaw, kagaya niyang si Kong Hun. Pinipilit magtunog matalino, mag-pronounce ng matalino, umastang matalino, pero wala naman kalaman-laman yung mga sinasabi. yung parang ang galing-galing nila, tapos
Porque feeling nila marunong sila mag-English or nakakagamit sila ng mga English word na malalalim, matalino na sila, tas mabobola nila yung Pilipino. Di ho. Yung kayo, yung style nyo, mga bulok. Okay? Building ng Congress, compare sa health ng mamamayang Pilipino. Pag-usapan natin yung PhilHealth. Sinabi po, napanood ko po si Miss Shelo Magno, habang ini-interview siya ni Ted Filon, si Professor Shelo Magno. Sabi niya, sinasabi ng mga ating mangbabatas or other legislator and senators is may extra pondo ang PhilHealth. Diba? Sabi, may extra pondo daw po ang PhilHealth. Hindi po sapat ang pondo na yun para tugunan ang pangangailangan ng nakararaming mamamayang Pilipino na hindi kayang bayaran ang pang-hospital or hospital bills nila. Kasi yung extra nilang pondo ng PhilHealth ay kulang pa po na pambayad sa kanilang mga utang at panggastos sa darating na taon. So imagine, ano kung mangyayari sa mahihirap na hindi afford magbayad ng pang-hospital or ng bills, right? Kasi kung ang PhilHealth niya na mo problema, ano lang ho hindi na ho tayo masyadong magre-react kasi moment ho yan ni Ma'am Cathy. Ayaano natin siya magpaliwanag sa mga punto de vista niya dito sa issue na to. Kumbaga, platform lang ho ng PH Update ang atin dito para mas marami lang makapanood dito kay Ma'am Cathy Binag. Kaya i-share nyo na ho at kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa PH Update, parang supportan nyo na rin ho dyan kay Ma'am Cathy B. I-click nyo na ho yung subscribe button. Paano pa? Ang dami ng utang na hindi pa nila nababayaran. Na yung sinasabi ng tago nilang pondo is not even enough. Hindi sapat para bayaran ang kanilang utang. So, nakakalungkot isipin na mga nag-approve at aprobahan na wag lagyan ng budget ang PhilHealth ay hindi nagbasa at nag-aral. Hindi nila pinag-aralan to. Senator Grace po, Senator Chis Escudero. Hindi nila pinag-aralan. Umuo lang. Ang malabo ho dito, last lang to, last lang. Nalalabuan lang ho tayo dito. Di ba sa mga committee may minutes, merong record ng mga napag-uusapan. Ang pinagtataka ho natin, yung bicameral conference committee, pag nag-uusap-usap na itong mga senador na to, sinusubukan ho natin hanapin yung pag-uusap-usap nila para dito sa 2025 budget. Bakit ho kaya wala ho tayong makita? Bakit mga congressman at senador lang ho ang nakakaalam sa mga napag-uusapan dyan sa BICAM na yan? Bakit hindi ho kaya isa publiko, yung tipong, isa publiko yung i-televise nila, yung i-live? Kasi sila lang ho pera naman ho ng sambayan ng Pilipino pinag-uusapan dyan. Bakit kailangan nila isikreto? Na-curious lang tayo kasi gusto ko natin gawin na reaction video kung paano sila umabot doon sa punto na tinanggalan ng budget ang PhilHealth, ay ng subsidiya ang PhilHealth. Bakit hindi kung sino yung nagsalita para sa budget ng Office of the Vice President? Gusto ko natin gawin na reaction video pero wala ho tayong makitang yung record sa publiko ng napag-usapan dyan sa Bicameral Conference Committee. Ang matindi ho dito, pera natin ang pinag-uusapan nila pero hindi ho natin pwedeng pakinggan kung paano ho nila pagpaparty-partihan. Di ba? Labo. Di ba kayo nalalabuan doon? Pero pagdating doon sa paninira sa mga Duterte, naku, kailangan, naka-live sa Facebook page, sa lahat ng network naka-live. Pero yung Bicameral Conference Committee, dahil kaperahan ng pinag-uusapan, share nyo ho yung video para mas maraming magtanong kung meron bang record, minutes, o live, o video recording, yung yung Bicameral Conference Committee. I-share nyo ho yung video para mas maraming magtanong sa ating mga kababayan. Sila. Ginawa lang nila to. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Lantaran ang kutsabahan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tingnan niyo yung mga lifestyle ng mga yan. Tingnan niyo yung mga kotse sa nag-aaral ang mga anak. Ang mga gamit. Tapos kayo, na mamamayang Pilipino nagbabayad ng tax,
nagbabayad na kinakaltasan ng PhilHealth na mandatory pa, tinanggalan ng pondo. Ilan sa inyo ang never gumamit ng PhilHealth pa? Madami ba? So, kaya may supposedly may pera yan. Nilipat nila yung pera. Saan nila dinala? Yung supposedly na dapat na pondo ng PhilHealth. Saan nila yan dadalhin? Bakit ang DPWH ay tinaasan nila ang pondo higher than any other administration? Kasi po, marami dyan sa Congress is mga contractors. May mga pamilya na ang negosyo is construction. Okay? So, ngayon, kitang-kita nyo, mga kababayan, ang prioridad ng ating mga leader ng ating bansa ay hindi para sa mamamayang Pilipino. Kitang-kita na ho natin lahat. Sa paggawa pa lang ng pondo nila, dalawa ho na pinaka-importante. Alam nyo, yan din ho yung rules ko, even sa bahay ko at sa mga empleyado ko before. Alam nila yan. Health. Okay. Meron ko bang opening, madam? Mag-a-apply na lang ako sa inyo. Madam, kailangan mo ba ng driver? Magaling ako mag-drive. Isa yan sa expertise ko. Driver. Problema lang, di natin kabisado yung lugar nyo. Magwe-waste na lang ako. And education. Wala, di na ako tayo gagawa ng reaction video. Madam, driver. Pwede driver. Malalapitan nila ako. Hindi ako pikit mata yan. Basta health and education. Kasi yan ang dalawang pinaka-importanting dapat pinupondahan natin or binibigyan natin ng pagpapahalaga. Kasi ayaw natin magkasakit, mahirap magkasakit. Alam nyo yung, lalo pag wala tayong masyadong pera or income, is ang mahirap po is yung magkakasakit ka, tapos lahat halos ng ipon mo ng isang taon, uubusin mo lang dahil sa minsan kang nagkasakit. So tayo, sabi ng ating presidente, our country is okay. Maayos daw ang ating country. Kung maayos ang ating country, bakit ang daming naghihirap? Kung maayos ang ating country, bakit hindi niya mabigay sa atin yung pangako niyang bigas na tagka 20 kilos or 23 pesos per kilo? Diba? So, bakit ganon? Bakit ang nangyayari sa atin is ginagaya? Alam mo yung si President Biden nung panahon niya, 'di ba? Nung presidente siya, yung mga homeless binibigyan niya ng pera. Yung mga binabayad na tax ng Amerikano, yung homeless binibigyan. Kaya dumami ang homeless sa Amerika. Tapos ganyan din, ayuda. Yun ang tawag, yun din. Yun ang ayuda nila. Okay, so itong administrasyon na to, pasensya na ho sa audio nitong si Ma'am Cathy. Medyo siguro nakatapat sa aircon o kung ano man yan, kaya medyo maingay. O baka bako-bako ang karsada. Ganon pala, kaya pala ang style nitong si Marcos Jr., ang sinusundan niyang template, yung template ni Biden, ay yung mga homeless binibigyan ng pera, kaya dumami ang homeless, ba? Di ba? Ngayon, puro ayuda, ano nangyayari? O, lahat na lang gusto bang hingi ng ayuda? Alam mo yun. So, nakakalungkot kasi yung ating presidente, kasama ng kanyang asawa at saka ng kanyang pinsan, may sarili silang mundo kasi hindi nila naranasang mahirapan. Hindi nila naranasang mahirapan, never na na-experience maghirap. So, hindi nila maintindihan ng pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Imagine niyo yun, tinanggalan po tayo ng tinanggalan ng karapatan ang mamamayang Pilipino na kahit palpak na nga ako ang PhilHealth eh. Di ba ang dami nga akong problema niyan, hindi ko maayos ang pamamalakad niyan. So, di ba, parang hindi nila ma-achieve yung promises nila kapag kinakaltasan ka. 50% lang pa rin ata lang ang kaya lang i-support. Ngayon, yung universal healthcare ni Attorney Harry Roque, nung siya nag-Congress, nakatulong po yun. Pero, tinanggalan nila ng
pondo ang PhilHealth. So, paano na ngayon? Mahihirapan na ulit ang mamayang Pilipino. Baka naman din, kaya tinanggal nila yan. Meron din nagne-negosyo sa insurance. Naku! Na kongresista. Kasi doon tayo ngayon tatakbo ulit. Sa insurance. Yari. Ako po, hindi ako naniniwala sa insurance eh. Nangihinayang kasi ako dyan. Parang walang ka-purpose. Ako lang huto ha. Maybe because I'm trying to live a healthy lifestyle. So, hindi naman talaga ako nagkakasakit. At wala akong issue talaga. So, ayun po. Yun po tayo. Isang nakakalungkot na malaman na karamihan sa ating mga leader, Congress or Senators, hindi mo nagbabasa hindi pinag-aaralan ang mga bagay-bagay bago aprubahan or pirmahan, which is what happened to us right now. Ang daming nabawasan na pondo dun pa sa mga importanteng bagay. Yung infra natin, wala naman tayo nakikita eh. May ginawa ba? Diyan sa lugar nyo, yung mga congressman dyan, anong mga nagawa nilang project dyan sa inyo? Pakisilip na ako. Alam nyo, yun. Tapos, dapat ata talaga meron mag-file ng resolution or ng reklamo na tanggalin na ang mandatory payment ng PhilHealth kung hindi din nila nagagampanan ng tama ang kanilang tungkulin. Or ng ahensya ng PhilHealth, hindi na ibibigay ng tama yung dapat nilang ibigay. So yun, mga mom and sir, nakakalungkot, pero alam mo, sabi ko nga, for the past few, sabihin natin hindi na weeks, for the past few months, nag-start ako magkaroon ng hatred sa heart ko. Alam mo yun, kasi when you start, pag nag-umpisa ko kayong maging malalim sa nangyayari sa gobyerno, malalaman mo lahat. Halos 24/7. Mga anak ko, yung ganyan, nanonood ako ng mga pangyayari sa ating bansa. Tapos tinitingnan ko, alam mo yung isang ebidensya na talagang hindi masaya ang tao sa administrasyon is puntahan mo yung mga social media na mga page nila. Makikita mo dun yung mga comment ng tao. Correct. Tapos makikita mo din dun kung galing ho nun, magaling yun. The best yung na yun, yung kung paano sukatin, ha? Kung masaya ba ang sambayanan sa mga ginagawa ng mga namumuno. Makikita nyo ho yan pagka nagpunta ho kayo sa mga social media pages nitong mga na to. Nitong mga politiko na to. Ganun ho gawin nyo. Makita nyo, pinagtatawanan ho nila itong mga na to, itong mga politiko na to ng ating mga kababayan. Peke yung nagko-comment. Kasi pag peke yung nagko-comment, halos pare-pareho, as in super similar yung kanilang comment. Very uniform. Nag-iiba-iba lang konti lang ng words. Tapos pag chinek mo, yung photos nila naka-lock profile o kaya bago lang yung mga account or either simula lang ng 2022 yung mga account or either after ng photos, letter na yung next picture. So those are the things that you will know na peke yung kanilang mga account. Correct. Well, again, yun nga, babalik ako. Yung nangyari sa akin is nagkakaroon ako ng galit sa puso ko because of what's happening sa ating bayan. Yung sabi nga ng iba, na parang ako hindi ko na kailangan gawin to. Nananahimik na ako. Okay naman ako. Diba? Pero kasi, I think, yun nga, paulit ko sinasabi na yung divine providence yan eh. Just yung may gusto kung bakit to nangyari sa akin. And there are people also na na-experience ko din habang nandito ako na naki-question yung inyong integridad and inyong layunin. Hindi ho importante yun. Ako nga yung rules ko palagi dati. It's better to be alone, nobody can hurt me. So, mas magandang ganun.
Pero alam mo yon. So, yun lang. Ang importante, kakampi mo lang ang Panginoon. You don't need to prove yourself to anybody. Kasi di katulad ng iba dyan, tayo, yung intention natin is pure. Hindi ako nakaupo sa gobyerno, or hindi ako nagtatrabaho sa isang organisasyon, or sumisweldo sa kung kanino man. Gusto kong isupport yung mga taong pinaniniwalaan ko at alam ko makakatulong sa ating bayan. At hindi ako nagnanais na magkaroon ng posisyon sa gobyerno or sumikat para magamit ang ibang tao. Hindi kailangan. Kasi kung gusto kong sumikat, noon pa ako sumikat. I have all the way. Yung lahat ng paraan kaya kong gawin para mapasikat yung sarili ko. Pero hindi ko uugali. You know? So, may mga nagtatanong, bakit pinagtatanggol ko si VP Sara? Alam mo, babae din mo ako. Nanay, and yung grupo na to, yung administrasyon, is, again, biktima rin ho nila ako kung paano nila ako ibuli. Kung paano nila insultuhin yung pagkababae ko. Kaya hindi ako pumapayag. At sa akin kasi pag isang lalaki ang nambuli sa isang babae, sa akin bakla yun, walang bayad. Kasi para anuhin mo, pagkaisahan nyo ang isang babae, hindi kayo lalaki. Grabe, no? Sino ba yung mga lalaki na pinapatulan yung mga babae? Naku, walang yag pa pala yung mga ganun. Ibig sabihin, ultimo sa asawa nyo, kapatid nyo, nanay nyo, lola nyo, wala kayong respeto na babae. Naku po, yari. Yun. Yan ang abo sinasabi makikita mo natin. yung integridad at saka yung karakter ng isang lalaki kapag nakikita mo kung paano sila mambaboy ng isang babae. Very important po yan. Karakter yan eh. Makikita mo talaga. Yan yung yun yung nakita ko. At saka dun sa mga nagsasabi dyan na i-reveal mo ang USB. Huwag niyo akong pangunahan. Kasi hindi niyo ako mapoprotektahan. Lahat ho kayo na alam mo yun na nagmamaganda dyan na reveal or ilantad mo na yung dapat mong ilantad. Hindi, bibigyan ho tayo ng kopya niyan si Ma'am Cathy. I-chat ko siya mamaya. Ma'am, USB Wala ko kayong karapatan. Nautusan ako kung ano yung dapat kong gawin. Kasi lahat ho kayo nanonood lang kung ano mangyayari sa buhay ko. Alam nyo, kayo na nagpo-force sa akin na i-reveal yung mga dapat kong i-reveal, hindi nyo ako mapoprotektahan. Hindi nyo ako kilala ng personal. Ako naman, para dito kay Ma'am Cathy Bino, merong there's a time for everything, ika nga. At yung timeline natin, hindi ho natin pwedeng ipa-timeline sa kanya. May kanya-kanya ho tayong oras, ika nga. Yung oras ni Ma'am Cathy B, kung kailan man yung oras na yun, nasa sa kanya ho yun. At meron na rin ho ata siyang di ba? Kung sakaling merong mangyari sa kanya, lalabas lahat ng ebidensya. Siguro, kung sakali man, kung ilabas niya ngayong mga panahon na to, yung mga bagay na, kumbaga, yung mga alas niya dito sa mga walang yang politiko na to, wala na ho siyang panghahawakan. At wala na hong katatakutan itong mga individual na to para hindi siya saktan. Ngayon kasi natatakot yung mga yan eh. Hindi ho siya basta-basta pwedeng gawan ng masama dahil baka pagka nag-init itong si Ma'am Cathy B, bigla ho niyang ilabas yung mga dapat hindi ilabas, di ba? Mahirap na, kaya rin yan, para din siguro sa protection niya, kaya hindi niya ho ilinalabas. Pero pag naghalo ng balat sa tinalupan, sigurado ho tayo, yung alin na yan, ilalabas at ilalabas niya yung mga dapat na ilabas. No? At kung sakali man, madam, na ilalabas niyo na ho yung mga dapat ilabas, ho ako dito sa PH Update. No? Willing ho tayong tumulong dito kay Ma'am Cathy Binag para pakawalan yung mga dapat na pakawalan na yan. No? Madam, alam mo na gagawin, di ba? Alam mo na, madam. At hindi niyo mo masisave ang buhay ko. Ganun ho yun. So, wag ho niyong pangunahan yung mga tao, even si
si VP Sara, ang tagal naman ni VP Sara gumalaw, or bakit wala pa siyang ginagawa. Hindi yung ganun. Ang Diyos ang magsasabi kung kailan, and pag sinabi niyang even si BP, 'di ba, meron ho siyang pinanghahawakang video, yung sinasabi niyang video. Pero hindi naman ho natin siya pwedeng madaliin doon sa video na yon kasi meron din ho siyang timeline. At gusto niya kung ilalabas niya yon doon sa tamang forum para kung sakali on the record, ika nga, no? 'Di ba? Yung tipong pwedeng balik-balikan, ika nga, hindi kagaya nung pagka dito sa social media. Pag nakalipas yung 2 araw, matatabunan na ho yan ng mga panibagong kaganapan. Tingnan nyo ho yung pagka merong nangyayaring hearing sa Senado dyan sa House of Representatives. Iba ho yung kargada Iba pagka yung on the record mo ilinalabas yung mga ebidensya. Pero yung mga basurang ebidensya dyan sa Quadcom, wala akong kwento yun. Mangyayari. Madam. Kasi again, ako doon lang ako sa timeline ni Ma'am sa Cathy. Panginoon yung buhay ko. Nagtitiwala ako sa Kanya. And alam ko na may plano siyang mabigat para sa ating lahat. Lahat ho to, nakaka-disappoint man, pero pinakikita ko ng Panginoon sa atin yung katotohanan. Pinapakita niya sa atin kung gaano kasama ang mga taong ito. Kung gaano, alam mo yun, kung gaano katindi ang lantarang pagnanakaw. Alam mo yun, yun. So, sila mismo yung walang pakundangan, walang hiya, na pinakikita yung abuse ng kanilang kapangyarihang hiram lang. Natatakot ako for them. Yung balik ng Panginoon sa kanila. Iba ho yan. Never pa pong nagkamali ang Diyos po pag naningil. Kung ano yung meron ka now, simula ulo hanggang paa, mawawala yan sa'yo. Bibigyan ka ng sakit, magbibigyan ka ng parusa na hindi mo ine-expect. Tulad. Alam mo yon, so ako ganun. Si VP Sara, nung na-meet ko siya, nung nakita namin siya, ako kasi iyakin ako, diba? Umiyak ako nun. Pero bumubulong ako. Binubulungan ko lang siya, and everybody saw that. Sabi ko, hindi ako iyak Tapos, ang sinabi ko lang sa kanya, sabi ko, VP, you don't need to apologize. Kasi sasabi nung iba, hindi niya na-control yung emotion niya. Alam niyo ho, tao ho siya. Marunong ho siyang magmalasakit tsaka magmahal. Makikita mo po doon. Makikita mo po yung ugali niya. Kasi pumitik siya dahil nakita niya na merong nahihirapan or inaapi or nasasaktan dahil sa kanya. Yung kanyang reaction ay normal bilang tao. Wala ho tayo, ni isa sa atin, wala hong may karapatan na manghusga na sabihin na dapat kinontrol niya yan. Dapat hindi siya nagkaganyan. Hindi po. Actually, matagal na ho dapat niyang ginawa. Kasi correct. Doon agree tayo 10,000%. Ano pa nga yung kay VP Sara yung tipong kumbaga nagpigil pa nga siya dun sa lagay na yun 'Di ba? Sa kahaba-haba ng panahon ng pagpambibira sa kanya, 'di ba? Doon lang ho siya nagsalita. Nung ilinabas niya, nag-iiyakan lang. Nag-iiyakan. Ang tagal niya pong nagtitiis. Ang tagal niya kong nagtiis na inaaway siya, muntik pa ho siyang patayin. Tapos, yung mga sa social media, alam mo yun, sa press, hindi na makatotohanan. Ako nga, every single day, yung prayer ko, sabi ko, Lord, kung, di ba sabi nasa Bible naman, don't do unto others what you don't want to do unto you. So basically, nakasulat din naman sa Biblia yan. Yang mga nagpapasakit, yung mga taong nagpapasakit sa kapwa nila, babalik sa kanila yan. Minsan, yung balik, hindi man direkta sa'yo ang balik ng karma. Tatama yan dun sa mga taong mahal mo.
It's either sa anak, basta mahal mo. Yun talagang, yung pag tinamaan, doble, triple, yung sakit na mararamdaman. So, yun yung pinaka-ano natin. Yun yung pinaka dapat nating isipin. Madalas kasi, kapag ano yung feeling mo, sobrang dami mong pera, sikat ka, you're very powerful. Akala mo, wala ang katapusan. Ang Diyos marunong magbigay ng blessing. Marunong din siya magtanggal nito kapag hindi ka karapat-dapat. And kapag tinanggal niya yan, huhubarang ka. Huhubarang ka, as in, mawawala lahat. So, dapat talaga tayo lahat matuto talaga tayong matakot sa Panginoon. Hindi na, sabihin natin, huwag na tayo matakot sa Panginoon. Sabihin natin yung respeto natin. Yung maging ano tayo, mabuting brother, daughter, sister, daughter and son of God, brother and sister of Jesus Christ. Yes, tama ka, Filipina, pabor. 2 years na nagtiis si BP Sara. So, dun sa mga taong sabi, tapos kinakat pa nila yung video, ang pinapakita lang nila, yung galit niya lang, hindi nila pinakita kung paano nagkaganon. You know, na, ba't siya nagkaganon? Ba't siya nagalit? Napaka-unfair. Pero alam mo, BP Sara, nakikita ng Diyos lahat sa'yo. Nakikita niya lahat yung nangyayari sa'yo. Naiyak ka na naman ako. And you don't need to apologize. Kasi yung mga taong nakakaintindi yung mga taong marunong magmahal ng totoo, nagmamalasakit. Kung lahat ho ng ginagawa natin na reaction video, ganito kaganda, naku. Wala na ho, di ba? Masaya lang tayo lagi kasi minsan napapangit ng mga di ba? Papangit ng ibang ginagawa natin, lalo na yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Saksakan ng pangit ng pagmumukha, saksakan pa ng pangit yung mga pag-uugali. Meron naman ho kasing hindi kagandahan, pero dahil napakabait, gumaganda rin, di ba? Pero pagka pangit ka na nga yung mukha mo, pangit pa ugali mo, wala na ho, GG na yun. Sa mga kaibigan nila, sa pamilya nila, yun yung mga taong naiintindihan ka at hindi ka husgahan. And again, BP Sara, you have all the right na pumutok ka. Matagal na mo na dapat ginawa. And yung pagputok mo na yan, pagsabog mo na yan, is normal bilang tao. Normal bilang tao. Kung sila nga ikaw mag-isa ka lang na lumalaban for your people. Sila, pinagkakaisahan ka. And ang nakakalungkot, puro sila lalaki. Kaya, alam ko, hindi ka pababayaan ng Panginoon, BP. Sa mamamayang Pilipino, ngayon nakikita natin, nakakalungkot tingnan na yung lantarang pagnanakaw, pang-aabuso sa ating bayan, dahil na sa kaban ng bayan. Nasasaktan ako dun sa mga men in uniform. Yung mga taong ang ganda-ganda ng record sa pulisya, PIDEA, at sa army, na pilit nilang binabahiran ng dumi, na kanilang dinedemoralize. Alam mo, dinedemoralize nila, yung binababa nila ang integridad, pinabababa nila ang moral ng mga kapatid nating kasundaluhan at kapulisan. At ngayon, isipin nyo, ang higit binibigyan nila ng boses, convicted criminals, drug addicts, drug lords, at binabastos ang kapulisan at ang armed forces of the Philippines or kasundaluhan. And ang nakakalungkot, yung kanilang liderato dyan sa kapulisan at sa armed forces of the Philippines, hindi sila pinagtatanggol. Hindi sila pinagtatanggol. Yun yung alam mo, lahat ito may katapusan. Lahat to
sabi ko nga, sila gumawa ng pelikula. Ang ginawa nilang bida, si BP Sara. Diba? Never pa na isang bida ng isang pelikula is na, ano yun? Nabigo. Lahat ng bida sa pelikula, nag-happy ending. Masayang ending. And because, alam natin na si God is binabantayan niya ang Panginoon. Ang Panginoon binabantayan si BP Sara. Kasama ng mga anak at pamilya. Hindi siya pababayaan. Sa mga kababaihan ngayon dito, ang babae ko, na biktima rin ng pambubuli, harassment, pang-aabuso, pananakit, emotionally, verbally, and physically. Tumayo po kayo sa mga nanay or ilaw ng tahanan. Naway, gabayan nyo ang inyong pamilya na pumili ng tamang mga leader ng ating bansa. Kasi tayo bilang mga babae, they said we are mas mababa tayo sa kalalakihan. Yun ang akala nila. Pero tayo ang nagiging ilaw ng tahanan. As long na ang ating integridad at karakter ay mabuti. Tayo po ay magiging maayos na magkakaroon tayo ng maayos na lipunan. Yun. So, they'll help. Ayun na nga mga kababayan, may sabay na ho kami magpapaalam nitong si Ma'am Cathy B, no? May marami pa ho kaming aasikasuhin. Madam, pagkakailangan mo ng driver, mahusay ho tayong mag-drive. Kahit saan nyo ho gustong pumunta, mapupuntahan ho natin yan. Di lang ho natin alam maniwin ni aeroplano. Pero pag-aaralan ko yan, madam, para kung sakaling mga ilangan kayo ng piloto, pwede rin ako. Pero ngayon, kung driver ang kailangan nyo, para habang nagbablog kayo, dire-diretso lang yung vlog, ako yung nagda-drive. Ganun lang ho yun, madam, ha? Alam nyo naman, madam, kung saan tayo makikita, di ba? Sige, maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Ito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat. Kung hindi pa ako nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe button. At pakishare na rin ho ng ating video. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat.